nakabalot sa kanyang katawan ng ilibing siya at saka yung pinantakip sa kanyang ulo na nakatiklop at nakasalansan mabuti doon sa tabi. Ibig sabihin, hindi ninakaw ang bangkay. At sabi natin, yun ang character ni Jesus. Siya ay maayos, malinis, nagliligpit. Kung minsan, tayo, hindi tayo maayos. Isang palatandaan na mayroon ng Diyos ay ang kailusan at binigay niya sa ating mundo. Kaya nga sabi ni Juan, itutuloy, abangan ang susunod na kabanata. At ito na nga ang mga pangyayari sa pagkabuhay ni Jesus, ang mga sumusunod na kabanata na mayroong pagpapahayag ng misyon ng bawat isa sa atin. At paano binigay sa atin ang misyon na ito? Si Jesus, alam mo, ay napakahusay na, napakabait na, punong-puno ng awa, full of mercy sa atin. Alam niyo, nung hinuli si Jesus, pinarusahan si Jesus, pinapasan ang kanyang krus hanggang sa Kalbaryo at hanggang sa ipakya sa krus hanggang sa ilibing siya. Nasaan ang mga alagad? Di ba kumalipas ng takbo, nagtago? Si Pedro na sisilip-silip, nagsabihan siya, ay ikaw kasama ka. Itinangtuan niya si Jesus. Sabi niya, hindi ko siya kilala. 3 beses. At nang magkita si Jesus at si Pedro, wala siyang magawa kundi umiyak. Hiyang-hiya si Pedro. At nang muling nabuhay si Jesus, may mukha ba siyang inaharap kay Jesus? At ngayon, sabi natin, nagpakita si Jesus kahit na sarado, nakalak yung kanilang pintuan, sarado ang mga bintana, walang ibang papasukan, biglang na lamang nakita nila si Jesus sa gitna nila. Nanduduan si Jesus. At ano ang unang sabi ni Jesus? Ang unang sabi niya ay, sumainyo ang kapayapaan. Shalom, sabi niya. Peace be with you. Pagkatapos sinabi niya, binuksin niya ang kanyang kamay. Tandaan ang sabi niya, hali kayo rito, ako ito. Huwag kayong matakot. Peace be with you. Inulit pa niya. Ibig sabihin, hindi nanumbat si Jesus. Kahit ang mga may kasalanan ay ang mga alagad niya, kahit siya ay iniwanan, hindi nanumbat si Jesus. Pagkos sabi ni Jesus, peace be with you. Hali kayo. Ako ito. Lumapit kayo sa akin. At kung may pagdududa man sila, tingnan niyo ang aking sukat sa kamay. Diba ipinako siya sa kamay, sa paa, sinibat ang kanyang tagiliran, sa kanyang ulo, maraming mga sugat sa koronang pilit, sa kanyang paghagupit sa kanila. Ngayon, walang hinanakit si Jesus. Kaya nga, tayo, kahit marami tayong kasalanan, walang hinanakit si Jesus sa atin. Sinasabi niya, lumapit kayo sa akin. Ito yung divine mercy na gusto ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya kay St. Faustina, sabi ganun, magkaroon tayo ng isang kapistahan ng awa at pag-ibig ng Diyos. Divine mercy. At sa St. John Paul II, ibinigay nga niya yung second Sunday ng Easter, ngayon na Divine Mercy Sunday. Na sana ang sabi natin ay kahit makasalanan tayo, lumapit tayo sa Kanya. Patatawarin tayo ng Diyos. Bibigyan na tayo ng isang bagong simula, isang bagong buhay natin. Sapagkat ang Kanyang awa ay hindi natin matatag ang lalim ng awa sa atin. Kung minsan nga lamang naniniwala kaya tayo sa awa na ito ng Panginoon.
Kaya nga, ano ang sabi ni Jesus? Sabi niya, peace be with you. Sumayin ng kapayapaan. At ang sabi niya, ano nang patawarin ninyo? Pinapatawad na. Ibig sabihin, tayo ang paglumapit tayo, pinapatawad ang ating mga kasalanan. At ang sabi niya, kung hindi yung pinatatawad, hindi rin pinatatawad. Ibig sabihin, hayaan dumaloy sa atin ang biyaya ng kanyang awa para tayo ay magkaroon ng pagsisisi. Paano tayo patatawarin kung hindi tayo nagsisisi sa ating kasalanan? Paano tayo patatawarin kung hindi tayo naniniwala sa kanyang awa at pag-ibig? Kaya nga, alam nyo, para bigyan tayo ng isang halimbawa, si Tomas, hindi nila kasama nung nagpakita una si Jesus sa kanila. Pagkaraan ng isang linggo, napakita ulit si Jesus. Sabi ganon, nandoon siya kahit nakapilit ang pintuan. Pero sabi ni Jesus, nakapilit pa rin ang puso, saradong-sarado ang puso ni Tomas. At ang sabi ni Jesus, Tomas, halika, ipasok mo ang daliri dito sa butas sa aking kamay. Ipasok mo ang iyong kamao dito sa butas sa aking taliriran na sinibat ng sundalo. At sabi niya, sana maniwala ka. Sumampalataya ka. At anong sagot ni Tomas? Hindi siya makainit. Umiyak na siya. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos. Pag-amin mo na si Jesus ang kanyang Panginoon at ang kanyang Diyos ng punong-puno ng anak. Walang panunumbat si Jesus. Kahit nasarado ang puso ni Tomas, walang panunumbat na narinig na kay Jesus. Kung hindi, halika. Para pag-abilin ko ang iyong pagdududa, narito ang aking mga sugat. Haplusin mo ang sugat. Hindi nagtago si Jesus ang sugat sa kanyang puso. Ipinakita niya ito kay Tomas. Ipinapakita sa atin. Kaya nga, resurrection, tignan niyo may butas pa rin ang mga palad ni Jesus. Ang kanyang mga paa, kanyang taliliran. Upang sabihin sa atin, narito ako, lumapit lang kayo sa akin. Ang tanong, kayo ba ay naniniwala sa akin? Kung isang sabi natin, marami akong kahilingan sa Panginoon, marami akong pagkukulang sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, patatawarin ka, ikutbisan mo ang mga kasalanan. Mag-umpisa ka. Magpapagawa ka. Dadaloy ang masaganang biyaya ng Panginoon sa iyong puso. Ano man ang kasalanan mo, dumadaloy ang biyaya lang sa araw na ito ng Divine Mercy. Kung minsan, may mga tao na ayaw tanggapin ang biyaya nito. The healing power, the healing grace of God. Kasi kung minsan sabi nila, ay hindi sila naniniwala na pwede silang patawarin ng Diyos. Hindi sila naniniwala kung minsan na pwede silang pagalingin ng Diyos. Kung minsan tatanong ko ang isang tao, nakilala, na na-meet mo na ba sa Jesus? Di ba? Nagsisimba naman ako eh. Pero hindi ko siya nakakausap. Kung minsan sabi natin, nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, pero hindi pa mo namin nakakausap sa Jesus. Hindi ka naniniwala sa Kanya. Siguro ang nasa isipan mo lang, magdasal ka, magsimba ka, pero ikaw ba tunay na naniniwala na si Jesus ay pwede ka nang pagalingin na yun, na pwede ka nang bigyan ng pag-asa ngayon, na pwede ka nang bigyan ng kanyang biyaya ngayon. Ang isang bagay lang masasabi ko, pag tayo humihingi ng hibig sa ating Panginoon,
Hindi ayon sa ating kagustuhan, kung hindi kung ano ang kagustuhan ng Diyos ang ibibigay sa atin. Mayroon pong akong isang kwento tungkol sa mga bagay na ito. Mayroon isang mother na siguro mga 82, 83 years old na siya, matanda na siya. Pero, alam mo, parang nakahiga siya, parang hindi mo alam pa. Iba-iba ang kultur ng kanyang kamay, at iba paa, parang mga nakaganoon. Kasi, sabi niya, pwede ba ipagdadasal kita? Ay, hindi! Sabi niya. Kasi, ano ba ang sakit na nararamdaman ko, iniaalay mo sa Diyos para sa ating mga kapatid na mga madre? Ba? Hindi kita pagdadasal na bumalik ka. Pagdadasal naman kita. Sinabi ko sa'yo, hindi mo pwede ipagdasal. Kasi lahat ng sakit ko, iaalay ko sa Diyos para sa aking mga kapatid na mga madre. Ako ang victim of sacrifice. Nang lumabas ako, sabi ng mother sa akin, alam ko ni Father, sa totoo lang, kami ang biktima ng kanyang pagsasakripisyo. Kami ang nahihirapan, hindi siya. Kasi kung minsan, akala natin, yun ang kanunan ng Diyos sa atin. Hindi man lamang tayo pwede magdasal sa Kanya na bigyan tayo ng kaminhawahan sa ating mga karamdaman sa buhay. Kung naniniwala lamang kayo na lahat ng hihiling niyo sa Diyos, mayroong sagot ang Diyos sa inyo. Ibigay yan sa iyo ng Diyos. Mayroon naman isang mother, 95 years old na. Siguro, ganun din, marami rin siyang nararamdamang sakit, nakahiga lang siya. Sabi ko, 95. Siguro, pagdadasal ko na lang na siya ay pumunta na sa langit. Pero alam niyo, sabi niya, pagdadasal ko po kayo, sabi ko sa mother na yun, sabi niya sa akin, Father, huwag po ako ang ipagdasal niyo. Marami pong mga tao nag-aalaga sa akin. Samahan niyo akong ipagdasal sila. Marami mga tao bumibisita sa akin. Samahan niyo akong ipagdasal ko sila. Kasi sila nagdadasal sa akin. Ako, magdadasal sa kanila, isa ko lang. Sana samahan niyo ako na ipagdasal ko yung mga taong bumibisita sa akin, yung mga taong nag-aalaga sa akin, yung mga taong patuloy na tinutulungan ako. Sabi ko, ang ganda. Yung mga taong hirap na hirap, pero hindi sarili nila ang nag-isip nila. Hindi ikaw lang kapwa. Yun po ang misyon. Hanggang buhay ako, ipagdadasal ko sila. Sabi niya, tulungan po ninyo akong ipagdasal sila. Yun. Ganito po yan. Sa awa ng Diyos, kung lumalapit tayo sa kanyang awa at biyaya in this Divine Mercy Sunday, sana po, mamaya, meron po ako sasabihin sa inyo. Si Jesus mismo ang nagbibigay sa atin ng kagalingan. Sabihin na po natin, mamaya, lahat ng mga gusto natin i-heal ng Panginoon sa ating puso, sa ating pamilya. Mamaya po sa consecration, itataas ko yung osya na dito na si Jesus. Ito ang aking katawan. Gawin niyo ito kung pag-alala sa akin. Tataas ko po. Huwag po akong tingnan ninyo. Tingnan ko na si Jesus. At sabihin ko sa Kanya, lahat ng magkailangan ninyo. Sabihin po niyo sa Kanya, my Lord and my God. Sabihin po niyo sa Kanya, Jesus, I trust in you. At alam ko, sasagutin niya ang lahat ng mga panalangin po ninyo. Ang sagot po niya ay hindi ayon sa kagustuhan lamang natin.
Salisigin po niya sa puso niya na ang sagot niya ay nasa kalooban lagi ng Diyos. Sigurado po ako yan. Kasi ito yung araw na ibinigay niya sa atin na daluyan ng walang hanggang biyaya na gusto niyang ibigay sa atin. Makasalanan man tayo pag lumapit tayo at naniwala tayo. Tiyak ko, ibibigay niya sa atin ang kanyang biyaya at kailangan natin. Kaya po sa Divine Mercy Sunday na ito, tingnan mo siya si Jesus at pagtanggap mo sa kanya ng sinasabing, Jesus, I trust in you. Tumayo na po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon na aming lahat. Nagkatawang tao siya lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen. Pinagpaksa ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanakaw sa kinaroonan ng mga himao. Nang may tatlong araw na maluhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos Amang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang mukha ng pag-ibig at awa ng Ama, itaas natin ang ating mga dalangin sa mahabagin nating Diyos at sabihin natin, Amang maawain, dinggin mo kami. Amang maawain, dinggin mo kami. Maging tunay na ang simbahan ng mga lukha ang Santa Iglesia sa pamamagitan ng paglilingkod at paghahatid ng banal na awa sa mga inaapi, nagugutom at lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Amang maawain, dinggin mo kami. Maging daluyan nawa ng banal na awa at pag-ibig ang mga naglilingkod sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang banal at matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang maawain, dinggin mo kami. Magbigay liwanag nawa ang mga kabataan sa mga taong nagdudula sa kadakilaan at sa pagmamahal ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang maawain, dinggin mo kami. Patagpuan nawa ng mga kapatid natin na naliligaw ng landas ang liwanag ng banal na awa ng Diyos at bigyan sila ng lakas ng loob na magbagong buhay. Manalangin tayo. Amang maawain, dinggin mo kami. Para sa kaluluwa nila, Marilyn Summer, Angelito Caberos, Delia de la Cuadra, Rizal Ortega, Gaudicio Ortega, Marshal Caberos, Dominador de la Cuadra, Bernarda Caberos, Melincio Bonifacio, Soledad Bonifacio, at Macde Bonifacio. Manalangin tayo. Amang maawain, dinggin mo kami. Ipagdasal na din natin ang mga naging biktima ng bombing sa Sri Lanka noong Easter Sunday. Mahigit 100 ang mga namatay sa mga simbahan na binomba ng mga terorista. Pagdasal din natin ang mga naging biktima ng lindol nitong nakaraang Lunes. Marami mga namatayan bawas sa Porac, Pampanga. Kahit dito sa atin ang sentro, salamat at wala halos damage sa atin. Walang mga nagpasala sa atin. Pagdasal po natin ang kapayapaan ng mundo. Tahimik tayong magdasal. Ama naming mahabagin, ipinamalas mo sa amin ang iyong pag-ibig sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Ibahagi nawa namin ang pag-ibig na ito sa aming kapwa sa pamamagitan ni Kristong
aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panay. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay ay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong araw, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo na umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang malubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang bumpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadampilaan.
dugo ko ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng kanang pinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo ito. Noong gabing ipagkanuloy siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, binubunutan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabitan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain nito. Kung hayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo na kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan mo niya kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig.
Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama na yung lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome, ang tanang mga Obispo buong kapalian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay itinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahid ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundo ito nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kay kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng kaningang walang bali sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Tayong lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat at masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi na sumainyong lahat. At sumayin mo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsisigod po ang lahat. Narito ang poder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng poder. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin natin.
Prayer for the year 2019 year for you. God our Father, we come together as church, the body of Christ, and through your Holy Spirit. We pray for our young people in this year of faith. In your great mercy, you sent Jesus your Son, who grew up as a young man among faith, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. We are young people every time we proclaim. We are beloved. We are gifted. We are empowered. During this year of the youth, help the nation encounter Christ, who always looks at us with love, as he did with the rich young man, the disciples on the road to Emmaus, and those who seek your kingdom. Form us by your Holy Spirit into credible guides for our young people, like Mary Magdalene, witness and missionary of the resurrection, to be in mission, joyfully proclaiming Christ who died and rose again. Nourish our young people through your word and Eucharist, so we may always choose to life giving, especially to the least, lost, and last. Together with our young people, may we follow the example of our Mother Mary, whose yes to you, O God, gave way to the fulfillment of your divine will. We make this prayer through Christ our Lord. Saint Pedro Calungsod, patron of the Pilipino Youth, magsitalit mo lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin mo. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin ngayon sa ating puso ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.